Iba ang nararamdaman nating excitement sa unang beses natin pagpunta sa isang lugar, di ba? Sa vlog na ito, siguradong mahumaling kayo sa ganda ng Humalig. Ang Humalig ay isang isla at maliit na bayan na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon na nahahati sa 5 barangay. Ayon sa 2020 census, ito ay may populasyon na 7,667 na tao. Hello mga kaangkla, nandito nga pala tayo sa Humalig Island. Sa vlog na ito, aalamin natin gaano nga ba katagal ang biyahe papuntang Humalig. At papakita ko din sa inyo kung saan kami nag-stay at i-explore natin ang buong Humalig Island. At aalamin din natin, worth it nga bang pumunta dito sa Humalig. So tara, samahan nyo kami sa aming biyahe papunta dito sa Humalig Island! Magka-travel tayo from Rizal to Real Port ang estimated time na 2 hours and 30 minutes. So yan, nandito na tayo ngayon sa Real Port. So pumunta muna tayo sa ticket booth para tingnan kung magkano yung presyo ng ticket nila. Okay, Humalig po. Dalawa lang. Sa Banana. Opo. So yung presyo pala ng ticket nila dito is 500 isa, one way lang yon. So 500 ulit pagbalik. At ito nga pala yung ating bangkang sasakyan. So medyo malaki naman siya, kaya hindi masyado nakakatakot bumiyahe kahit malayo. At sabi nila, mas pinabilis na raw yung oras ng biyahe na 3 to 4 hours, hindi katulad dati na 5 to 6 hours. Sir, totoo po ba na kaya nang bumiyahe na papuntang Humalig ng 3 to 4 hours? Hindi sir, ang alam ko dyan, mga 4 na oras. Mga 4 na oras po. Mga 4 na oras. Salamat po. Yan ang titingnan natin kung kakayanin ng bumiyahe ng bangka papunta ng Humalig ng 4 hours. (11:45) na magsimula na maglayag ang bangka naming sinakyan. Dito ay may mga baryang nangyari kaya natagalan bago kami nakaalis. Na dapat ay alas 10. Ayos lang naman dahil maganda naman ang panahon. Kalmado ang dagat at maganda ang tanawin. At dito, madadaanan din natin ang Pulilio Island. Makalipas ang 5 oras, nadating na rin natin ang Humalig Port. So yan, narito na tayo ngayon sa Humalig Island. So ang susunod natin pupuntahan ay punta muna tayo ng tourism para magbayad ng environmental fee at iba pang kailangan natin bayaran. So yan, nandito tayo ngayon sa tourism. Magkano po magbayaran? Ilan po kayo? Dalawa lang po. 340 po. Saan po resort? Bananas Resort. 340. Dalawa na po yun, ano? 340. So, ang binayaran pala natin dito ay environmental fee, tourism fee, tsaka entry fee. Worth 170 pesos isang tao. So yan, ang mode of transportation nga pala dito ay sasakay tayo ng habal-habal at saka or pwede rin kayo sumakay ng tricycle kapag madami kayo. So ito ata yung sasakay namin. Yan. Ito ba yung sasakay natin? Nagsimula tayong bumiyahe papunta sa ating resort. Kung mapansin nyo, may malaking daan, may maliit na daan, may magandang tulay at magandang tanawin. Meron ding rough road.
makalipas ang 15 minuto, narating na rin natin ang Banana Beach Resort. So ayan, nandito tayo ngayon sa Banana Beach Resort. So ito nga pala yung mga accommodation nila dito. So nag-arrange yung rooms nila dito ng 800 to 2,000. Depende sa dami nyo. Meron ditong pang barkada at meron din ditong good for 2 to 4. At meron din sila dito mga cottages. So ang maganda dito is beachfront siya. Dito lang yung beach sa baba. Ayan, ito nga pala yung kwarto na nakuha namin na good for 2 to 4. So meron din kami dito, may dala rin kami dito mga gamit na pangluto tsaka ibang mga pagkain. Tapos ito nga pala yung nasa loob. Tingnan natin. Ito nga pala yung kwarto na nakuha namin na good for 4. 2 to 4. Pwede dito. So wala siyang aircon, electric fan meron, ceiling fan, tsaka ito, electric fan. So goods na goods na. So yun lang. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So ayan, hello, good morning. Ngayon pala i-explore natin itong isla at pupuntahan natin ang iba't ibang tourist spot dito sa Humalig. Sasakay nga pala tayo ng habal-habal para ikutin itong buong isla. Para marating yung una nating destination or tourist spot, dadaan muna tayo sa isang palayan. Nandito nga pala tayo ngayon sa tinatawag nilang puno na walang forever. So tinawag ito na puno na walang forever dahil wala siyang kasama, walang karelasyon or walang ka-forever. Bagamat tinawag itong puno na walang forever, isa naman to sa mga puno na matatag dito sa Humalig. So hindi marupok ba? Ikaw, marupok ka ba? Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Ano, Little Batanes, Ben? Apo. So pumunta naman tayo ngayon sa Little Batanes. So hello guys, nandito naman tayo sa Little Batanes kung tawagin nila. Grabe, napakaganda oh. Ganda ng mga rock formation. So tinawag pala nila itong Little Batanes dahil naalala daw nila yung Batanes kapag nandito sila sa lugar na to. Yung pagkakahalin tulad yung mga rock formation at saka yung parang yung beach na nasa harapan natin. So susunod naman natin pupuntahan daw ay ang Little Boracay. So let's go! Yung pagpunta namin sa Little Boracay, inabot siguro kami ng mga 30 minutes. Pero ayos lang, sulit naman sa ganda ng mga tanawin. Lalo sa part na to, matatanaw nyo yung napakagandang karagatan.
at napakaraming mga puno. Kaya parang preskong-presko yung pakiramdam kahit mainit yung panahon. Yan, nandito naman tayo ngayon sa Little Boracay kung tawagin nila kasi it's inspired sa white sand tsaka mga coconut trees. So, pino-pino talaga yung buhangin nila, puti and medyo pino. Kaya siguro to tinawag na Little Boracay. Kung napapansin niyo itong puno na to, di ba ganito rin yung nasa Boracay? Yung puno na kaliyad. Medyo pinaliit nga lang ito ng konti, pero paros pareho na rin. Hindi pala kayang umorder dito ng buko. Kapipitas lang po niyan, ano? Bagong pitas. Magkano po yan? 30 lang po. 30 pesos. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. So ayun, hello. Sir, ano pong tawag dito sa beach na ito? Bali, Kanaway Sandbar, sir, yung sand ripples kung tawagin po. Sand ripple, yung parang mga vertical lines na yan. Opo. Bali ito, sir, ay naglo-low tide pa po siya. Naglo-low tide pa siya. So mas bumababa pa siya. So mas lumalawak din po siya talaga pag So, pag high tide dyan, itong mga rock formation yan, paano kami makakapunta dyan? Bali, sir, ang transportation dyan, sir, pwede po kayong, yung option nyo, pwede po kayo mag-boat. Mag-island hopping, sir. Bali, i-island hopping natin itong lugar na to. Sa dalawang, yun, sir, may dalawa pong island, sir, doon. Bali, yung ano nyo, sir, is yung driver, siya na rin, sir, magiging tour guide nyo, sir, doon. Bali, ngayon, pwede na lang namin lakarin itong mga yan, ano? Opo. Bali, yan naman, sir, ay naglo-low tide pa po yan. Okay. Salamat. Itong pwesto na tinatayo natin ay tinatawag nilang Turtle Rock. So, nandito tayo ngayon sa Kanaway Beach. So makikita nyo naman yung horizontal line or tinatawag nilang sand ripple. So pag daw high tide dito, kailangan nating magbangka para mapuntahan tong rock formation na to at itong isla na yan na pwedeng i-island hopping. Pero dahil nga low tide ngayon, so nilakad lang namin papunta dito sa Turtle Rock. Ayan, nandito tayo ngayon sa Golden Sand na merong rock formation. So, kung magpipicture kayo, okay na okay dito. Pero kung swimming, hindi siya advisable. Kasi kung makikita nyo, sobrang daming bato na napunta na dun sa may bandang malayo yung dagat. Kaya hindi siya talaga advisable para pag-swimmingan.
na tayo sa huling destination natin, ang Salibungot Beach. Sobrang namis talaga ako sa ganda ng beach na ito. Ang dami pang pine trees, tsaka Virgin Island talaga. Kung pupunta kayo sa Humalig, huwag niyo palampasin tong beach na ito. Dahil talagang nakakahumaling ka, Humalig. Yan, babalik na ulit tayo ngayon sa resort. So magpapahinga muna kami. See you later guys. So ayan, nandito na tayo ngayon sa resort na kinigilan natin. So mamaya naman ipapakita ko sa inyo yung beachfront dito na sobrang ganda rin, stunning. Yan o. Meron din siya ditong malapit na sandbar. Parang doon yun. Papakita ko sa inyo yung beachfront. So bababa lang tayo. Ito na yung beachfront nila. So ayan. Ito pa lang okay na. Haba nung sand area nila dito. Tapos sobrang clear ng water. So ayan. So dito pa lang okay na. Kaya dito ko napiling mag-stay kasi ang ganda nung beachfront nila. Yan, pine na pine yung buhangin oh. Tapos ang linaw ng tubig. Yan, tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig. Tsaka kung gaano kaganda yung buhangin. Ang lapad pa nung sando. Kahapon kasi medyo high tide kaya parang hanggang dito yung sand lang nila. Pero ngayon mas sumaba pa siya. So papakita ko sa inyo yung aerial shot ngayon. Hello, good morning. Yan, last day na namin ngayon. Pero siguro kung pwede lang mag-stay pa, mag-stay pa ako dito. Kaso syempre, meron pang trabaho na naghihintay sa atin sa Rizal. Tsaka namimiss ko na rin yung mag-ina ko. Pero siguro kung kasama ko sila dito, baka mag-stay pa ako dito kahit 2 araw pa. Tsaka napakapayapa ng lugar. Kung stress ka, talaga dito, mararamdaman mo yung peace. Nung narating ko to, baliwala na yung tagal ng biyahe, yung haba ng biyahe sa bangka. Parang baliwala na nung nakita ko yung ganda nitong isla na to. Sigurado ako 100% kahit matagal yung bangka, babalik ako dito. Sobrang ganda ng lugar. Kita nyo naman dito sa nilalakaran ko, di ba? Ang lapad ng sand. Tapos ang pino ng buhangin. Sobrang linaw ng tubig. Kaya grabe, sulit ang punta dito. Kahit talaga matagal ang biyahe sa bangka, sulit na sulit ang pagpunta dito. Tsaka sa totoo lang, sobrang thank you ako dun sa may-ari nung kinigilan namin. Ang bait, sobrang accommodating. Tsaka ang mura lang nung nung room lang nila. 800 pesos per night, good for 4. Eh kung 4 kayo, so maghahati-hati kayo sa 800. 200 lang per night. Mahal pa yung bayad sa bangka na 500 pesos. Tapos masusulit mo na yung ganda nito. Kahit hindi na kayo mag-land tour, may enjoy nyo tong lugar na to. Diba? Lakad lang kayo sa seashore.
Pag umaga, mas lalo pag umaga. Tapos nandito yung sunset. Kahapon nga lang natakpan siya ng ulap eh. Pero okay lang din. Sobrang ganda talaga. Yan. Tsaka may mga kasama pala ako. Yan, kanina pa susunod-sunod sa akin yan. So, totoo nga sabi, mahuhumaling ka sa ganda ng Humalig. So, ayun, hello guys. Kasama ko pala yung may-ari ng resort na to, si Ma'am Jane. So, Ma'am Jane, promote mo na yung resort nyo. Hello po, punta po kayo sa aming resort, Banana Beach Resort po. Dito po sa isla ng Humalig. Marirelax po kayo sa aming isla. So, totoo talaga yun. Marirelax talaga kayo dito. Ma'am, malakas ba ang internet nyo dito? Opo sir, malakas po dito ang glow po sa internet. So, yun. So, hindi nyo na po problemahin yung internet tsaka yung signal. Malakas talaga yung signal yun. Makakatawag kayo dun sa Metro Manila or saan mang lupalop ng Pilipinas o bansa. So, thank you so much. We're not just creating memories. We want to share the memories we created. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ngayon, sa tingin nyo, worth it nga bang pumunta sa Humalig Island? Sana nag-enjoy at nag-benefit kayo sa video ito. Kung bago ka pa sa aking channel, please like and subscribe. Thank you! See you sa next vlog!